Magandang araw mga kababayan. Ako na naman po si Banat Bay at ilalahad sa inyo ang katotohanan. Mga banateros, habang papalapit ng papalapit ang 2028, umiinit ang issue ng impeachment dahil alam naman po natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang totoo dyan. Sunod-sunod na naman ang lumalabas na mga paratang labang kay BP Sara Duterte. Ngayon naman tungkol sa kanyang salin, AMLAC at syempre yung kay Trillanes. Naku po, yung walang katapusang akusasyon ni Trillanes. Pero ang tanong ng marami, ito ba ay tunay na paghahanap ng katotohanan? O isa na namang palabas para siraan ng isang kalaban sa politika? Dahil sa panahon ngayon, madaling gumawa ng ingay, madaling mag-akusa, pero mahirap ang patunayan. Diba? Yan ang katotohanan. Mahirap maglabas ng mga ebidensya baga. Oh. Sa vlog na ito, hihimayin natin isa-isa ang mga akusasyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salin? Ano ba ang papel ng AMLAC? At bakit bigla ngayon ito lumalabas? Diba? At syempre, pati yung katarantaduhan na tila inaakusa ni Trillanes. May bahid ba ng politika? Naku po, obvious naman. May tinatago bang mas malaking agenda? Naku po, mas lalong obvious. Kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento at hindi lang propaganda ng kampo ng mga damonyo, panoorin mo ito ha. Hanggang dulo dahil baka iba ang katotohanang lalabas sa huli. Yun. Alam nyo mga kababayan, itong araw na ito ay napaka-importante kaya dapat kumapit lamang kayo sa inyong mga upuan at atin po ipapaliwanag sa inyo ano ba talaga ang nangyayari dito sa Kamara de Representante. Kasi alam mo biglang naging korte na sila ngayon. Supposedly, magkaroon lamang ng probable cause. Pero tila hindi probable cause ang gusto nilang makuha. Tila akusasyon. Kasi when you say probable cause, based on the impeachment complaint. Sa madaling salita mga kababayan, base lamang doon sa isinagmit na complaint. Hindi maghanap ng ebidensya, hindi kumuha ng ebidensya, hindi maghanap pa ng iba pang wala naman doon sa impeachment complaint. Malinaw po yan. Kasi tila ang nangyayari ngayon, kahit wala doon o hindi naka-attach doon sa impeachment complaint, ay pilit nilang kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, mga kababayan, pinapa-impeach nila ang tao sa katauhan ni BP Sara Duterte, ngunit wala namang ebidensyang mga naka-attach. Nakikita ninyo? Kasi dapat may ebidensyang naka-attach. Kaya nga, impeachment complaint. Sa Tagalog, yung complaint, reklamo. Kung isang tao ay nagre-reklamo, dapat meron siyang ebidensya agad-agad naka-attach. Ano ba yung nirereklamo mo? Ano ba yung, bakit mo ba siya pinai-impeach? Ano yung nirereklamo mo? Wala ho doon. Basta lang nagbanggit sila ng kung ano-ano, tapos tsaka pa lang sila kumukuha ng ebidensya. Yan nga po yung inirereklamo ng isang congressman na si Congressman Marcoleta, yung anak po ni Rodante Marcoleta. Inirereklamo niya, sandali. Wala namang naka-attach dyan na salin. Wala namang naka-attach dyan na bank account. Wala namang naka-attach dyan na sa AMLAC. Bakit ngayon nyo lang hinihingi? Hindi ho kasi ito investigasyon. Hindi ho sila nag-iimbestiga. Sila'y dapat bilang
Committee on Justice sa Kamara, dapat titingnan nila, ito bang pinirisinta sa amin ay may sapat upang iakyat sa plenaryo o wala? Yung ipinirisinta sa kanila, abay mga text laang. Walang itong ebidensya, walang nakalakip na kahit na anumang patungkol sa salin. Hiningi pa po nila. Pinatawag nila BIR, pinatawag nila Ombudsman, pinatawag nila AMLAC, tsaka pa lang po sila humingi. Kaya nga doon pa lang sa simula, mali na kagad yung proseso. Sa katunayan, it has to be questioned by the lawyers of VP Sara Duterte. Remember, in a trial, it is very important yung handling of evidence or yung due process. Kung tama po ba na yung proseso ay naibigay doon sa inaakusahan o hindi. Doon pa lang, sablay na naman po sila. Kasi yung proseso tila fishing expedition ang ginawa. Tila wala namang nakalakip na mga ebidensya doon sa complaint, pero sinasabi nila ngayon, oy, asa na yung mga proof nyong mga sinasabi ninyo? Amin na. So ngayon pa lang sila naggagather ng mga evidences. Kaya nga nila pinatawag yung mga ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin nito? Yan ang tawag dyan, fishing expedition. Ano ibig sabihin? Halimbawa, may nagreklamo sa akin, oy, Banat Bay, nagnakaw ka ng, halimbawa lamang, ninakaw mo yung isang kotse. Inakusahan mo yung tao na yon. Yung kotse ko, ninakaw mo. Halimbawa, inakusahan ka nung may-ari ng kotse. Anong ebidensya mo para sabihin na ninakaw ko yun? Sandali ha. Hihingi tayo ng CCTV. Dapat, bago mo pa sinabing ninakaw, meron ka na kaagad CCTV. Diba? Halimbawa, dun sa mga kaso ko, yung sa reklamo, ikinumplain ako. Halimbawa na itong isang politiko, hindi ko na lang babanggitin. Kasi napakarami nila. Doon sa complaint nila, naka-attach na yung mga videos ko na nirereklamo nila. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan sabihin lang na, oy, ikaw Banat Bay, nilibel mo ko. Sinabi mo ganito. Tapos, nung tinanong ng prosecutor, asan yung video na yun? Sandali ha, hahanapin namin. Hingi natin kay Banat Bay yung video na yun. Hingi natin kay Banat Bay yung video na yun. Ano yung video na yun? Yung inakusahan ako ni Banat Bay na ako daw ay flood control. Ako daw ay takatanggap sa flood control. Gunggong ka pala eh. Ikaw yung nag-akusa, ikaw dapat ang maglabas nun. Hindi yung hihingi mo dun sa prosecutor o sa piskal pala. Piskal pa palang pala yun. Ang tawag sa kanila. Hindi mo hingin dun sa piskal. Utusan mo yung piskal. Piskal, pwede ba pakisabi nga dito kay Banat Bay, ilabas niya yung video na yon? Hulaan ninyo kung ano sasabihin sa inyo ng piskal. Tarantado ka pala eh. Akusa ka ng akusa, wala ka palang ebidensyang isasama doon sa reklamo mo. Kaya nga yung mga libel na isinampa sa akin, naandoon yung video, nakalagay yon sa USB, tapos nandun yung title, kumpleto yon. Kasi kailangan yun pag nireklamo mo yung tao, may ebidensya kang ipipresenta. Tapos yung piskal, eto yung reklamo sa'yo, Banat Bay, sagutin mo. So sasagutin mo naman through your lawyer, sasagot yung lawyer mo, yung tinatawag na counter affidavit. Dito, parang ganun din dapat. Dapat, pinresinta na nila lahat. Ito, merong katiwalian sa ganito, ganire. Ito yung salin niya, ganyan. Hindi eh. Ano ginawa? Para silang nag-mini trial doon sa Committee on Justice o doon sa tinatawag na quote-unquote piskal. Nagigets ninyo?
Piskal na ang tawag dyan eh. Parang ganun yan kung ilalabas mo sa korte. Para mo sinabi doon sa piskal, huy, pahingi nga ng ng mga ebidensya. Ito naman tarantadong mga congressman natin. Sorry sa term pero yun kayo eh. Ang ginawa ninyo, wala pa pala. Wala pa palang mga naka-attach dyan. Tapos sasabihin ninyo may substance na, meron ng dahilan para wala nga naka-attach eh. Hiningi nyo pa eh. At that moment, tsaka nyo pa hiningi. O, AMLAC, aliga nga kayo. O, BIR, liga nga kayo. O, ikaw, Trillanes, isa ka pa. Aliga nga kayo, ibigay nyo nga sa amin ngayon yung mga ebidensya nyo. Ang tawag na dyan, trial. Kaya nga, di ba, yan na sinasabi eh. Mini trial na yan. Kasi, ang labo nung ganong klaseng usapin. Ang labo ho nun. So, dyan pa lang, maling-mali na yung prosesong ginagawa ng Kamara. Eto tanong, mga kababayan. Bobo ba yung mga yan? Hindi. Ba't nila ginagawa? Hindi ako sa naniniwala ko Marami namang hindi bobo dyan eh. Nagbobobobobohan. Pero bakit nila ginagawa ngayon? Alam nyo kung bakit? Alam kasi nila na walang mangyayari sa impeachment na ito dahil lahat ng mga inaakusa kay VP Sara Duterte ay sablay. It's either fabricated, it's either malicious, or talagang peke. Halimbawa na nga lang kay Madriaga eh. Kita natin, di ba? Pansinin ninyo. Palpak sila kay Madriaga. Lipat sila ngayon sa ibang issue. SALN, AMLAC. Kasi nga palpak eh. Nakikita ninyo? So, anong ibig ko sabihin? Simple lang, alam nilang walang mangyayari sa impeachment na ito. Maaari, baka nga sabi nung iba, baka nga doon pa lang sa Kamara, wala nang bumoto dyan. Hindi na umabot doon sa ina-expect nilang numbers. Baka, sabi. Pero posible rin naman, ma-impeach na dyan sa Kamara si VP Sara Duterte, pero pagdating sa Senate, sunog lahat ng kanilang ebidensya. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. 'Di ba? Halimbawa na nga lang po yung kanilang akusasyon regarding doon sa SALN, 'di ba? Yung sa SALN, ipakita natin ito. Pakita lang natin yung akusasyon kay VP Sara Duterte para mas mas maunawaan natin. Sa isang binusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman umano ang bise. Para sa iba pang detalye mula sa Batasang Pabansa, may express report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahad dyan? Yes, Ruth, sa muling paggulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa alegasyon ng umano'y unexplained wealth ng bise at umano'y hindi niya pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Jervy Luistro kay VP Sara na absent ulit sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ayaw humarap ng Vice-Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Diyan pa lang. Alam mo, ganito kahina ang utak nitong babaeng to eh. Diyan pa lang, lumalabas na kaagad yung pagkiling mo. Pinipresenta nyo pa lang yung mga ebidensya, diyan pa lang kumikiling ka na sa statement mo. 'Di ba? Paano mahuhusgahan ng tama yung mga ipinipresentang supposedly ebidensya na wala rin naman kung yung mismong head, ito kasi ang head ng chairperson ng House Committee on Justice siyang head. So dapat dyan pa lang, hindi ka bias. Dapat we would listen. Dito pa lang,
Para ka na nga nangangampanya. Dito pa lang, halatang propaganda niya yung ginagawa ninyo dyan. Diyan, nabuking ka na kagad eh. Nabuking na kagad yung ginagawa niyo dyan sa kamera eh. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Samantala, unang sumalang ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BICE. Present si Ombudsman Boying Remulla at ang Central Records Division Office. Dito inisa-isang kinumpirma ang bawat total net worth ng BICE sa mga taong siya ay nasa public service mula 2007 hanggang 2024. Taong 2007 nang magsimula si VP Sara bilang Vice Mayor ng Davao City. Meron siyang higit 7 million pesos na total net worth at nasa 2 million pesos na cash on hand. Mula 2007 hanggang 2018, nagdedeklara ang BICE ng cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN na umabot sa 3.795 million pesos. Pero simula 2019, tumigil nang magdeklara ang BICE ng detalye sa kanyang cash hanggang 2024. Kinumpirma ng Ombudsman na ni 5 walang cash declaration ang BICE. Pakinggan natin itong reaksyon dyan ni Congressman Chua. Pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo to. Ito, propaganda. Ito si Chua, magaling din magpropaganda to eh. Magaling tumahol to eh. 19 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Ito, tingnan nyo yung tanong ha, wala po ba siyang dineklara? Kasi inaano nila yung blanco eh. Okay? Yung blanco, tingnan nyo yung sagot. Sasagutin niya ba ng diretso at sasabihin niyang walang dineklara? Tingnan niyo. Po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Oh. Doon pa lang alam mo na eh. Propaganda eh. Obvious na obvious eh. Pero alam mo mga kababayan, kasi kung aalamin mo, ang SALN ay hindi naman po ito sa ombudsman lang sinasagmit. Para lang sa kaalaman ninyo. Marami hong pinagsasagmitan yan. Maaari nga rin sa Civil Service Commission eh. Pero sinasabi lang nito, yung kaya nga yung papansin ninyo yung ombudsman, yung si Madam, sagot? Hindi siya masyadong makadiretso ng sagot. Basta yung sa amin, ang sinagmit, medyo may blanco lang. Diba? Hindi niya masagot eh. Kasi kung ang totoo niyan, hindi naman po dyan lang sa ombudsman. Diba? Hindi lamang naman po sa yan eh. Karaniwan ito sinusumiti sa mga opisinang may jurisdiction sa kanila. Hindi lang naman po sa ombudsman yun. Maaring sa iba din. Kaya nga, dito magtataka ka, ngayon pa lang nila kinuha yung SALN. Pero ginamit na nila yon doon sa impeachment complaint. So wala pa pala silang kaalaman na meron discrepancy dun sa SALN and yet ginamit na nila sa impeachment complaint. Ngayon, naghahanap sila ng butas. Di ba? Kaya nga ang tawag dyan, fishing expedition. Humarap din sa pagdinig. Humarap din nga sa pagdinig yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspicious o yung mga kahina-hinalang galaw ng mga transaksyon at covered transactions o yung mga lagpas sa 500,000 pesos na transaksyon mula sa mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte at Ito pa yun eh. Ito pala yun eh. Mukha pa lang, alam mo na eh. Mukha pa lang eh. Alam mo na kagad eh. Ito yung di umano, allegedly, na kasi meron ako nakitang video eh. Ito news yun, yung video na yun. Siya talaga yung di umano daw eh, dating doon, ngayon, biglang, I think, 1 week or 8 days, biglang pinalitan agad-agad yung sa AMLAC.
Ito yung pagmumukhang pinalit dun. Yeah? Tapos, matindi yung akusasyon, matindi yung sinasabi nito. Pero bago yan, ito lang ipasok ko lang po. Yung pagdating po sa SALN, ay hindi naman po automatic sa Office of the Ombudsman sinasubmit. Meron pa pong hindi lang ho ito dito isinasubmit. Kaya nga, alam mo, yung pagsagot ni ate na ombudsman, yung si babae, hindi siya makasagot ng diretsyo. Kasi maaari, hindi lang naman sa kanya. Maaaring sa iba pang opisina. Maaari kasing sa iba eh. So, dito makikita mo talaga mga kababayan na naghanap lang sila ng butas para maiano kay BP Sara Duterte. O ito, panoorin pa natin to Asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Lumabas sa report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni BP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos. Habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 STRs at 16 na CTRs. At ang total amount diyan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA or ng AMLAC ay nasa higit 6. Ito sa AMLAC, explain ko lang sa inyo Kasi dito rin yung sinasabi nilang suspicious transactions. Punta kayo ng bangko. Kayo mismo pupunta kayo ng bangko. Punta kayo. Bukas din. Mamaya, punta kayo. Mag-deposit ka ng 500,000. O di kaya 600,000. Tapos, bukas uli, punta uli kayo. Mag-deposit uli kayo ng 600,000. Sa susunod na araw, pumunta uli kayo, mag-deposit uli kayo 600,000. Walang pinipresentang dokumento. Suspicious yan. Suspicious na kagad yun. Naintindihan natin? Even if legit. Halimbawa, kumikita ka sa YouTube ng 600. Yung una, itinago mo, hindi mo kagad inilagay. Ngayon, naipon sa'yo, dineposit mo. Ayaw mo ipakita yung dokumento mo. Kung saan mo nakuha yun. Suspicious na. Kasi meron nakalagay dun less 500 pataas, kailangan na ng dokumento Kailangan na ng masabi mo kung saan galing yung pera na yun. Napaka-importante ng privacy dito. So, maaari, kasi tandaan ninyo etong amount na to, yung 3.7, hindi ko nga maintindihan bakit tinotal. Hindi naman impeachable si Man Scarpio. Bakit pati siya isinama dyan? Porket asawa, still, ang ini-impeach si BP Sara Duterte, so dapat ang pinag-uusapan lang si BP Sara Duterte. Diba? Anyway, ito ang isa pang issue dyan. Aside from the suspicious, madali naman po yan suspicious na anything na gawin mo beyond the 500,000, pwedeng magkaroon ng quote-unquote suspicious, but it doesn't mean it's criminal. Linawin natin Hindi porket suspicious ang isang deposit mo. Malay mo, halimbawa ako, pag nag-deposit ako, di ba? Nakabenta ako halimbawa ng relo. Tapos gusto ko i-deposit. Di ba? Sa bentahan ba ng relo, meron bang pirmahan pang magaganap? Wala naman Di ba? Benta ko ito. Di ba? Magkano yan? Lalagpas siya na 500. So pag binenta ko ngayon yan, meron ba kaming kasunduan nung pinagbentahan ko? Ngayon gusto ko ipasok ng bangko. Suspicious na yun. Illegal ba yung ginawa ko? Hindi. Tindihan natin. Pangalawa, yung sinasabi nilang total amount involved. Always remember this Always remember this. Ganito ang pagtatalaga ng AMLAC. Halimbawa, 1,000 pesos. Dineposit mo. Magkano laman ang bangko mo? 1,000 pesos. Kinuha mo yung 1,000 pesos. Magkano laman ang bangko mo? Wala na. Kasi kinuha mo yung 1,000 Pero sa AMLAC, 2,000 pesos na yun. Ganon ang computation ng AMLAC. So halimbawa,
1,000,000 ang dineposit ko. Tapos kinuha ko 1,000,000. Ay, kailangan ko pala. Magkano naman ng bangko ko? Wala. Kasi kinuha ko din. Magkano na ngayon ang ang tingin ng AMLAC doon? 2,000,000 na yung total. Tandaan niyo to ha, transaction. This is not equivalent to magkano na ang laman ng bangko mo. Ulitin ko. Tingnan ninyo ito. Ang AMLAC na to, transaction po ito. Labas-pasok. So kung may time deposit ako, halimbawa may time deposit ako ng 10,000,000, dineposit ko 10,000,000 time deposit. Tumubo na siya after 3 years o 5 years. Sabi mo na 5 years. Tumubo na siya. Naging 10, time deposit ko halimbawa 5 years lang ha. Tumubo na siya naging 10,300,000. Halimbawa lang. Ito'y estimate lang. Naging 10,300,000. Eh gusto ko pang i-deposit uli. Bakit? Kasi gusto ko pa yung tumubo uli eh. Nakuha ko na yung 10.3, i-deposit ko uli sa time deposit. Magkano na? 10.3 pa lang. Pero ang total na noon sa AMLAC ay 20,600 na. Nagigets ninyo kung bakit lolobo? Remember, si VP Sara Duterte, ano yan sa pamilya? What if ginawa niya talaga mag-time deposit? Di ba? Eh, una-una, ilan taon na ho ba siyang politiko? And we all know na sa pagiging politiko, may mga nagka-campaign funds. So, ibig sabihin, kung ipinasok ko sa bangko, yung may nagbigay sa akin ng 10 million, halimbawa lang ha, may nagbigay sa akin 10 million para sa aking kampanya. Tapos inilabas ko din yung 10 million, 20 million na po yun. Ganyan po ang AMLAC para maunawaan. Kasi yung mga tangang congressman, halimbawa na lang si Ngiwe, sabi niya, hindi pala hindi lang milyonaryo siya pala ay bilyonaryo. Ay bobo talaga. Eh baka nga ako, milyonaryo na rin eh. Di ba? Ito walang biro. Baka milyonaryo na rin ako eh. Kasi sa labas-pasok ng pera eh. Lahat yun counted. Tandaan niyo, transaction po yan ha. Anything na ipasok mo sa bangko, anything na may maibenta ka na lupa. Halimbawa, bumili ka ng lupa, may bahay ka. Magkano yun? 15 million yung bahay mo na yun. Kasama yung lupa. Oh. Tapos, i-deposit mo. 'Di ba? Tapos nilabas mo uli para bumili ka ng bago, tapos i-negosyo mo na naman. Bawat transaction, kaya nga ayan covered transaction po 'yan. So every time na nagta-transaction ka, ayan po ay nagto-total. Total amount involved. But it doesn't mean total amount in the bank. Kaya yung mga congressman na tatanga-tanga dyan, hindi lang kayo tanga, stupid pa kayo. Malinaw? Kahit saan nyo itanong to, ganyan yan. Pupusta ko sa inyo, hindi nyo alam, milyonaryo na kayo eh. Sa dami ng nilabas at pasok nyo sa bangko, malamang milyonaryo na kayo. Hindi nyo alam yan, pero alaman ng bangko nyo ngayon magkano? 50,000. Baka nga iba wala pa puro utang. Pero yung labas-pasok sa bangko, kasi every time, imagine niyo every time na lang may nagdi-deposit sa inyo, nagka-count yan. Including, may sa inyo, mag-deposit sa bangko nyo through GCash. Naku po, lahat yan counted. So sa tingin nyo, magkano yung pera ninyo ngayon? Marami sa inyo milyonaryo eh, kung titignan. Hindi nyo lang alam. Kasi ang dami nyong gastos. Ang dami pumapasok. Sahod din nyo. Bilangin nyo na lang, sahod din nyo. Magkano? O, may sahod kayo 20. Diretso yun sa bangko. Yung iba, diretso sa bangko yung sahod eh. Di ba? O sila, mga public official, land bank yan eh. Papasok yan. Pero ilalabas mo din. Di ba? O.
Imagine ninyo, kaya umabot ng 3.7. Bakit? Ilang taon na po bang nasa serbisyo si VP Sara Duterte? Di ba? Papansinin ninyo bakit si Vance Carpio 2.9? Alam nyo kung bakit? Mas mababa siya kay VP Sara Duterte. Kasi hindi naman po sa lahat sa lawyer, dinideposit ang pera. Lawyer kasi siya eh. So kung may magbabayad sa kanya, pwedeng cash. So hindi i-deposit. So, nakatago lang. Bakit mas malaki kay VP Sara? Kasi lahat ng sahod niya, diretso sa land bank. Oh. Baka nga, yung pera pa ni Man Scarpio, halimbawa, alam mo naman ang asawa. Pag hindi ka nag-entrega sa asawa mo, delicates ka. Malay mo, yung perang nakukuha pa ni Man Scarpio, na wala dito sa 2.9 yung nakukuha niyang cash. Siyempre, Inday. Ito na yung entrega ko. Ay! Tak! Hindi, biro lang. Walang ganun. Siyempre, pag hindi ka nag-entrega, ito na yung ko, binigay sa akin ng pero may utang pa yung isang congressman dyan, pinagtanggol ko. May utang pa yung congressman na animal na yon. Ang tapang magsalita, pero may utang kang animal ka. Utang ng kang amal. Talay. 171 billion pesos. Dito na ipinagtaka ng mga kongresista kung paanong walang deklarasyon ang bise sa kanyang salin ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Gayong pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026 kung saan daan-daang milyon ang palo ng bank transactions dito year on year. Kapuna-puna rin yung mga mas Kasi dito kung papansinin ninyo, hindi naman nila natumbok eh. Illegal ba na nakuha yung pera? Hindi. It's just a hunch. Duda lang. Ay medyo, sa tingin lang namin illegal. Okay? Walang ebidensya na ito'y illegal ba? Saan ba galing yung pera? Sino lang nagsasabing illegal yan? Si Trillanes. Sinasabi niyang paulit-ulit galing sa drug lord. Yun lang. 'Di ba? Pero again, kung mapapansin niyo yung sagot ng babaeng taga-ombudsman, hindi nga niya ma-confirm kasi hindi lang naman sa ombudsman ibinibigay ang salin. What if sa iba ibinigay yung salin? Sa ibang opisina? Paano ngayon mapapatunayan yan? Mapapatunayan ba yan doon sa Committee on Justice? No! Why? You cannot defend yourself doon sa Committee on Justice. VP Sara Duterte cannot defend herself doon sa Committee on Justice. Why? It is not a court. So anong ibig sabihin? Kaya nga kung papansinin nyo, how can the defense lawyer o yung mga lawyer ni VP Sara Duterte can answer an impeachment complaint na wala pang mga evidence nung kanilang mga akusasyon? How can they answer that? Ako, I can answer. Halimbawa, bigyan ko example idinimanda ko ni isang congressman, sabi mo, involved ang aking kumpanya sa sa laptop anong tawag doon? Scandal. Eto yung video mo, banat bayo. Nilagay niya doon. Ngayon, paano ako sasagot? Simple lang. Kukunin ko yung video ko, titignan ko, ano bang petsa niyang tangina, nag-live ka pa kasi banat bay. Biro lang. Sorry naman, nakapagmura na naman ako. Binabawasan ko na nga. Nakita ko yung video, ito yung date. Uy, tingnan ko ngayon yung video ko. Sinabi ko naman dito na sabi ni Villanueva, involved yung kumpanya mo. Hindi ako nagsabi, si Villanueva. Ano sinasabi mong ako nag-akusa sa'yo? Ngayon, yun yung sagot ko. Kasi nga, nagpresenta ka ng ebidensya na libelous ako, maliciously ini-imply ko sa'yo yung certain crime. Ngayon, sasagutin naman kita through another evidence. Ito yung sinabi ko,
allegedly, according to Villanueva, ikaw at iyong kumpanya ay kasangkot sa laptop scandal. Oh. Sumagot ako, according to the evidence that you presented, I'm also presenting to you the evidence. So what do I mean? Simple. Dito, binanggit nila yung SALN doon sa impeachment complaint, pero wala pa silang pinipresentang evidence. As a matter of fact, they're getting it now. Now, gusto nyo sumagot si VP Sara Duterte at ang kanyang abogado without you giving them the evidence of your accusation. Paano sila sasagot kung wala kayong binigay? Ngayon nyo palang hinahanap. Ngayon nyo palang pinapunta yung AMLAC, ngayon nyo palang pinapunta yung Ombudsman, ngayon nyo palang pinipresenta yung mga ebidensya ninyo, kuno. And another thing, this place is not the place to have the trial or the defense. You cannot, the lawyer of VP Sara Duterte cannot question the ombudsman or the resource person or resource persons. Hindi pwedeng i-question ng abogado ni VP Sara Duterte yung mga yan. So what the heck? What the heck is that? Ang ginawa nyo, mini trial. Kaya isang malaking katarantaduhan ang ginagawa dito sa Kamara. Ngayon, sabi nga nila bring it on. Dalhin nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan na yan para pumunta na tayo sa impeachment court. Ano yon? Senate. Hindi naman nila sinabing hindi sila pupunta doon, hindi nila sasagutin yan. Sasagutin nila yan sa proper forum. And the proper forum is not that stupid committee. The proper forum is the impeachment court. Ano yon? Senado. Kaya nga katarantaduhan po ito. Sa totoo lang, katarantaduhan. Another accusation. Okay? Yung accusation ni Trillanes. Punta tayo ngayon dyan. Etong bida-bidang si Ang Trillanes. sabi po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback upan na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento nyo dito, sir? Alam niyo yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial 'yan at wala yang value compared dun sa mga overwhelming evidence na ipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Now, patutunayan ko sa inyo na this person is really stupid. You know why? Para daw mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi doon sa mga pinresinta nila. Especially yung pinresinta nito na tumatanggap ang pamilya Duterte, kasama pa nga si Kitty doon, from the drug lord. Alam mo, ang sabi niya, para mapatunayan ni VP Sara, bakit di siya magpirma ng waiver? How stupid is that? Sorry that kind of logic is the most stupid logic ever. You know why? You have the responsibility to prove your accusation. The benefit of the doubt ay na kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi si VP Sara Duterte magpapatunay na wala siyang kasalanan. Ang magpapatunay ay kayong nag-aakusa sa kanya. So you don't say, I will sign the waiver. You don't say na, oy, VP Sara, mag-sign ka nga ng waiver
para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang may bigat na magpatunay na may kasalanan si BP. Hindi yung si BP Sara Duterte patutunayan niyang inosente siya. Dahil nasa sa inyo yung bigat ng pag-aakusa. Nasa sa inyo ang bigat na magpresenta ng ebidensya. Bigyan kita ng example, Trillanes, ha? Bigyan kita ng example. Inakusahan ka nung mga ex-security ni Zaldico. Sabi nila, nakatanggap ka daw. Sabi nila, ha? Hindi ako. Allegedly, nakatanggap ka daw. Sabi ni mga security dating security ni Zaldico ng mali-maletang pera para daw dun sa ICC or something. Sabi nila yon. Okay. Ngayon, sabi mo, hindi totoo yan. That is not true. Sumagot ba yung mga ex-security ni Zaldico o di kaya yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at sinabi niya, if it is not true, can you sign a waiver of your bank account? Hindi. You know why? The burden of proof is nasa iyo. Itong sa pag-aakusa kay BP Sara Duterte. Ngayon, yung nag-aakusa naman sa iyo, na binigyan ka daw nila, di umano, allegedly, nasa kanila naman yung burden of proof para patunayan na binigyan kanila. Binigyan kanila. Tama. You understand? Kaya nga, stupid itong suggestion mo. Bakit? Hindi si BP Sara Duterte ang may burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Yung responsibilidad na magpatunay. Wala doon sa inaakusahan. Kung hindi doon sa nag-aakusa, ikaw yung nag-aakusa. Di ba inakusahan mo doon sa Committee on Justice at sinabi mo, oy, tumatanggap ito, pinangalanan mo pa nga, pati nga si Kitty nandun. Ilang taon pala si Kitty nun, batang-bata pa lang siya nung sinabi mong yun. Tumatanggap na kaagad mula sa mga drug lord, kung sino-sinong pinangalanan mo dun. Ang burden of proof nasa iyo. Kaya nga sabi ni BP Sara Duterte, ang tagal-tagal na niyan. That's what she meant dun sa sinabi niyang, dekada na yan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa naglalabas ng ebidensya? Patunay. Hanggang ngayon, wala ka nilalabas na patunay. Gusto mo ako magpatunay? Naging ilongga na si BP Sara Duterte. Kaya ang laking kalokohan eh. Yung SALN, una, hindi naman sa ombudsman lang. Pangalawa, yung AMLAC, pinaliwanag ko na rin sa inyo anong dahilan doon sa AMLAC. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun lumobo yun. Pangatlo, itong akusasyon ni Trillanes na tumatanggap daw kung saan-saan, wala ka naman pinresintang ebidensya. Walang resibo. So lahat yan tatlong akusasyon nyo, olat na naman. Olat. Hindi totoo. Olat lahat yan. Olat na nga kayo kay Madriaga. Olat pa itong tatlong pinresinta ninyong kuno. O ito ha. Para mas maunawaan natin. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang SALN, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Inalaga ng defense team ni Vice President Sara Duterte
ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na ipinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful Yan. activity. Perhaps Yan. the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat na Ayun pala, 18 years. 18 years of total transaction of BP Sara Duterte and her husband. Yung tinatawag na 6 billion. Imagine niyo yun, 18 years in public service and yung person na kaasawa niya ay isang abogado, may law firm. Transaction, again, ulitin natin ha, not total amount of money in the bank. It's transaction. ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo, pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyon. Kaya nga eto nga suspicious. Dahil nga sa pinaliwanag ko sa inyo, bakit suspicious? But it doesn't mean it's a crime. So therefore, if it is not a crime, it's just suspicious in a way because there is a standard in depositing the money and withdrawing the money. Kasi remember, sa bangko ngayon matindi. Whether you withdraw a lot of money, deposit a lot of money, it's going to be suspicious. But it doesn't mean you are doing a crime. Pero hindi pinaliwanag ng AMLAC yun. Bakit? Kasi nga, di umano, allegedly, yung AMLAC daw ay pinalitan daw days before this Committee on Justice nangyari. Sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALN. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BISE at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng BISE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng BISE na mga low bender ng mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan. At takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umanong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Muling iginiit ng defense team ni BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BISE at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umano nagdeklara ng cash on hand and in-bank ang BISE ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat doon vehicles, others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya doon sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank.
Muling iginiit ng defense Gets ninyo? Kaya pala wala ang laman. Kasi nandun yung sa others. Kung walang transaction, walang deposit, walang doon sa SALN na yun, wala na dagdag. Nandun na kasi sa others yung vehicle and others. SIM ni Vice ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot Yun. ang Vice at ang kanyang mga Yun. abogado. Ayun! Inaasahan na lang ng defense team ni Duterte ang mga prenisinta sa impeachment hearing kahapon, pero sasagot lamang sila sa tamang forum. Ayun! Clear presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan. Alam mo, bakit di nyo na lang ipasa sa plenary na mapagbotohan na? Kasi may isa pa. May isa pang ganyan. Halatang sinasalsal sobre. Halatang sinasalsal ito kasi alam nilang walang pag-asa ito Alam nilang palyado lahat ng kanilang ebidensya pag isinalang mo na sa korte. Bakit nila pinapahaba ito in public eyes at may drama-drama pa sila? Are you crying? Are you clapping? Are you crying? Are you shitting? Bakit nila pinapahaba pa? Again, it's no longer for the impeachment. Impeachment, alam nilang walang mangyayari kasi alam nilang palyado lahat ng mga ebidensya. Bakit ganito? Alam niyo kung bakit? Para sa paninira lamang ng ni BP Sara Duterte, imahe ni BP Sara Duterte. Kaya mga kababayan, huwag tayong papaloko Dahil lahat ito, diversion ito doon sa tunay na issue na si Martin Romualdez inilalaglag na ang kanyang pinsan na si Marcos at binabantaan na ang Malacanang na sasabihin ko lahat pag kayo hindi nyo ako pinayagang lumayas ng Pilipinas. Mag-antay kayong hindi na pumayag. Nako po, mas magandang issue yan. Hindi pumayag Sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng Vice at ang bilyong-bilyong pisong transaksyon kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as Tama ka, smoking gun, puro smoke, walang bala. Hindi, para kang lumaban sa gera na walang bala, puro smoke. Kasi sablay Para bagang hold up. Tapos nung pumalag yung hinold up mo, pinutok mo, usok lang ang lumabas. Smoking gun nga. Tama ka dyan, ha? probable cause is concerned, ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa. Yung pala bakit may isa pa? Yan ang problema talaga pagka... Ito problema pagka madaldal ka masyado Napapahama ka sa kadaldalan mo.
Sabi niya, di ba? Baka nalagpasan pa, ibig sabihin, talagang oo. Di ba? Ganun kasimple. Bakit may isa pa kayong may pagdinig pa kayo dyan? Kasi nga, propaganda. 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 With the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Kita nyo na? Meron na pala eh. Meron na pala eh. Bakit nyo pa kailangang dagdagan pa ng kung ano-ano pang hearing? Bakit? Kasi hindi pumayag yung BIR na buksan kasi wala sa batas yun? Hindi, bawal kasi yun eh, sa totoo lang. Pero again, pinagpipilitan nila, pwede daw kasi impeachment ano daw yan. Pero don't ever forget, it is not impeachment court. Only the impeachment court. Sabi nga kasi ayon sa batas, mismong yung dating BIR commissioner na si Hinares, napanood ko sa isang news, sabi niya, ayon sa batas, talagang bawal yan. Only the court. And in this instance, this is not the court. The court is the Senate pag naging impeachment court na. That's the only time pwedeng i-open. Kaya nga tang inang drama ni Sorry naman. Yung drama ni pangalan nito, yung may utang di umano allegedly kay BP Sara Duterte, according to BP Sara Duterte, yung bubuksan ba natin to? Ginagaya niya yung yung kay ERAP noon, yung envelope, akala niya kaya nga tatanga-tanga rin eh. Yung kay ERAP, yung envelope na yon para magrebelde against the president. Si ERAP yun. Ngayon, magre-rebelde against the Vice President? For what reason? Para mapababa siya, mapalitan ng gobyerno. Ang tanga-tanga ninyo, hindi naman gobyerno si VP Sara Duterte. Di ba? Tapos, gaganon-ganon pa siya dun sa kahon eh. Bubuksan natin to. Bakit ayaw niyong pabuksan? Ganyan-ganyan. Kala niya siguro magti-trigger ng Alam nyo, dahil sa, sorry sa term, pero this is the truth. Dahil sa katangahan na ginagawa ninyo, akala nyo ba nakukuha ninyo ang taong bayan? Mas lalong nabibwisit sa inyo. Mas lalong nabibwisit sa inyo ang taong bayan dahil nga, niloloko ninyo eh. Niloloko ninyo na akala ninyo, napapaniwala ninyo. Ang problema, may social media na. Kung nababayaran ang mainstream media at paulit-ulit na sinasabi na may di umano daw tagong yaman si BP Sara Duterte, alam mo na binabayaran ng media ngayon eh. Kitang-kita mo kung paano nila durugin si BP Sara Duterte. Pero ang problema, may social media na nagpapaliwanag at hindi lang po kami yon. Hindi lang po banateros. Maaring natakot nyo yung iba, maaring na-block nyo yung iba dahil nagsishare ng fake news na nababan ninyo. But again, don't ever forget these people in the house. Kahit yung mga abogadong hindi maka-Duterte, pinagtatawanan kayo. Dahil para kayong mga hindi abogado, mga mambabatas na walang alam sa batas. Kaya kahit nga mismo yung mga congressman na una-una, hindi Duterte, hindi pro-Duterte. Mga kakampi ninyo pero abogado, pumapalag minsan eh. Pumapalag sa mga katarantaduhan ginagawa nyo dyan. Kasi alam nila na talagang binababoy nyo yung batas. Ginagawa ninyo ng paraan. Kaya nga ang tawag ni BP Sara Duterte, the law bender eh.
Kasi ginagawa ninyo ng ng paraan yung mga hindi dapat. Yung mga mali, ginagawa ninyong tama. Yung mga illegal, ginagawa ninyong legal. Kaya mismong mga abogado na hindi kaalyado ni VP Sara Duterte, nakakatawa kayo. Ang mga abogado lang na nagbibigay ng sabihin na natin ng papuri sa mga ginagawa ninyo ay yung mga pinklawan na abogado, mga dilawan na abogado, yung mga kaalyado ninyo. Pero maghanap ka dyan ng mga neutral na abogado, yung style na ginagawa ninyo, halatang-halatang you're not observing due process. This is not a impeachment court. Doon pa lang, tablado na kayo doon. Kaya mga kababayan, maniwala ko kayo sa hindi. Dapat talaga mapagmatsyag tayo. At mag-like kayo kasi huwag tayo magpapaloko mga banateros sa drama at scripted na paratang ng mga politikong desperado. Kapag hindi nila kayang talunin sa serbisyo, sisiraan sa media. Kapag hindi nila kayang talunin sa eleksyon, yuyurakan ang imahe. Kaya alam mo, mga kababayan, pilit man nilang pinababagsak si VP Sara Duterte at ginagawan ng issue para lituhin po ang mga publiko. Ganyan ang luma at maruming laro ng politika sa bansang Pilipinas. Pero tandaan ninyo, ito ang katotohanan. Kahit anong tabo nila ng propaganda, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya kung sawa na kayo sa mga pakulo ng bayarang media o mga imbentong istorya ng mga politiko, aba, dito lang kayo sa Banat Bay. I-like, i-share at i-subscribe ninyo ito. At i-comment sa baba. Katotohanan ba ang hanap nila o pamumulitika lamang kay VP Sara Duterte? Ako po si Banat Bay. Dito walang urungan, walang plastikan, puro katotohanan lang. Kung gusto mo gagawan din kita ng isang matinding paliwanag para mas maunawaan ninyo. Pero saan nyo makikita yan? Sa Facebook account ko. Pinromote ko lang yung Facebook ko, mga kababayan. Gusto nyong mas minsan mabilisan din, mag-like din kayo sa Facebook ko kasi pangatlong Facebook ko na yun. Ilang beses tabinan yun. Dahil kari-report ng mga troll nila. Okay? Follow din po kayo sa Facebook. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating video.